Hello, hello, hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito naman po tayo, day 3 ng live Facebook. Ito po ang inyong abang lingkod. Kamusta kayo? Masaya kayo? Sana malakas kayo at kasama ang inyong mga pamilya. At sana po ay nakahapunan na kayo, nakakain na kayo para po sa gabing ito. Umpisahan po natin ang ating tagpo sa isang awiting. May we present the official choral group of the Church of God International.
At yan po ay handog sa atin ng world's largest gospel choir ng Ang Dating Daan Choral. Yan po ay makikita sa Facebook, ay sa YouTube. At meron po yan sa The Old Path, at meron din po ang sa Guinness World of Records mismo. Pwede nyo pong mapanood ulit kung gusto po ninyo. Bigyan po natin sila ng like at suporta para po sa kanilang effort na inalay po nila sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. At nawa po kayo ay ganun din. Natutuwa kayo na makapakinig at panood na naman ng panibagong live natin sa pangatlong araw. Uumpisahan ko po ang ating pinangako kanina na regarding po ito sa education ng Pilipinas. Umpisahan ko po sa quote, "The youth is the hope of our future." Jose Rizal po, the Philippines national hero. Ang akin pong suggestion po ay hindi naman anti-government at hindi pa man sa anti-kanino man. Ang akin lang pong suggestion ay ipagpatuloy po sana ang ating dating siniskwela po sa TV, sa radyo at sa internet po. Ano po ba yung siniskwela? Ito po ang siniskwela. Atin pong tunghayan. Bawat bata may tanong, Ba't ganito? Ba't ganon? hayaang buksan ang isipan. Sa science o agham, tayo na sa siniskwela. Buksan natin ang sinesya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa siniskwela. Buksan natin ang sinesya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Sa daigdig ng agham, tuklasin ang kaalaman. Halina't lumipad sa daigdig ng isipan. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang sinesya. Buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa siniskwela. Tuklasin natin ang sinesya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Kaya habang maaga, Mag-aral ng siyensya, sa teknolohiya, ang buhay ay gaganda. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang sinesya. buksan ang pag-iisip. Tayo'y likas na scientist. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang sinesya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakaganda. Sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya. Daigdig ay sasaya. Salamat sa siyensya. At yan po ang ating panawagan. Sana po ay matanggap ng positibo at hindi po matanggap na bilang negatibo po. At sa akin pong pananaw at sa dating programa na iyan ay kahit po ako yung may edad na, nanonood po ako at natututo din po ako kahit na pambata po ang programa. Malaking bagay po yung pag-aaral at ang pagtuturo ay ginagamitan ng mga material o ng mga visual aid na sinasabi liban lang sa audio or manual or instructions. Mas maganda po na nakikita, ginagawa at pinapakita po at makikita po natin ang absorption ng knowledge mas mataas po kaysa puro basa lang. Sana po may pagpatuloy po ito ng ating
pamahalaan ng ating pong gobyerno, panawagan lamang po. At sa mga kabataan naman ay tinatawagan ko po ang inyong pansin na kung iwasan po ninyo ang pagbabarkada ng mga may masasamang impluensya gaya ng pag-iinom at pagsisigarilyo. Yun po ay isang bagay na nakakasama po sa katawan. Hindi po natin kailangan ng sigarilyo o alak man para tayo'y masabing brosko o pakikisama. Habang po nag-aaral tayo at sa batang edad natin ay mag-set po tayo ng goal sa buhay natin. Tulad ng kung nag-aaral ka, mag-aaral ka po. At wag po doon sa pag-aaral ng mga bisyo na kung saan po ay may dalang negatibo o masamang epekto sa katawan ng tao. Meron po akong babasahin dito at sinasabi 6W1H. Ito po ay what, when, where, who, which, why, and how. Para po ito sa mga kabataan, sa mga nag-aaral na know where to go, what to do, how to get there. Yun po yung 6W and 1H. Yun po ay bilang na 7. Yung 7 bilang po ay mababasa po yan sa Biblia na 7 Espiritu ng Panginoon at 7 kandilero o 7 buwan. Yung 7 po, napakahalaga po yan. At yung 7 na ito na sinasabing 6W at 1H, ito po ay mababasa natin kahit sa eskwelahan, mababasa po yan sa bulletin board. Ngayon, sa pag-aaral ay magagamit nyo po ito. Tulad na lang po sa halimbawang English subject. Gamitan po natin ang 7. What is English subject? What is English subject? Meron po yung tinatawag na reading, writing, listening. Yan, magagamit po natin yan. When? Kailan natin magamit? And where? Para po ma-improve ninyo ay meron po yan sa mga TV, radyo. Makikita po ninyo yan sa pagbibigay ng mga instruction. Pag bumili ka po sa mga restaurant, meron po yan, mga simpleng bagay lang po. Pero kung maobserbahan po natin, yun po ay isang mga bagay na kung saan nagkakaroon po tayo ng tinatawag na pag-unawa sa mga bagay na kailangan nating gawin o kailangan nating gamitin at papaano po gawin at saan po tayo pupunta. Yan po ang mga simpleng bagay lang na para po sa ating mga kabataan. Kung nag-aaral ka, aral ka po, iwas po sa bisyo, iwas sa barkada, sa masamang barkada. Okay lang po kung meron kang mga kaibigan, pero dapat po nating piliin kung sila ay mabuting impluensya o masama. At kung masama, ipagpaalam natin sa ating magulang at kailangan po dahil under parental guidance ay hingian po natin ng ating magulang ng mga guidance. Dahil po kung wala tayong magulang, mapapahamak po tayo. Gaya ng sinabi ni Jose Rizal, the youth is the hope of our future. At may dagdag ko na rin siguro na ang mabuting magulang sa Panginoon ay future din po ng ating bansa. Hindi lamang po ang kabataan. Kasi kung wala po ang mga magulang, puro lang kabataan, naku po, diyan po tayo mapapahamak lahat. Dahil kailangan po natin ng karunungan sa buhay. Kung wala po ang mga magulang at ang mga nakakatanda, hindi po tayo matututo dahil sa kanila po nag-umpisa tayo. Magbabasa po tayo ng kasulatan mula sa Biblia, Matthew 6:33, Revised Standard Version. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added or shall be yours as well. And in Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the mind and try the heart, to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Yan po. Lumapit po tayo sa Panginoon. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang righteousness. Dahil po yan po ang mga bagay ay ipagkakaloob sa atin. Huwag po nating asahan yung mga things na yan, mga material, kasi kung spiritual po, spiritual. Gaya ng sinasabi sa 2 Timoteo 3:14 hanggang 17, all scriptures po para po sa paggawa ng mabuti. Maganda po atin pong basahin, saglit lamang po. Highlight po, verse 16. All scriptures is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Yan po. Yan po ang sinasabi ng kasulatan. Kung gusto po nating
matuto sa mga bagay, hindi lamang po sa buhay at sa mga parating pa at hanggang sa paglaki natin at sa pagkakaroon ng pamilya. Ito po ang isang resource na para sa ikabubuti po ng tao, ang Biblia. So, maraming salamat po. Hanggang dyan lang po ang ating Facebook Live muna ngayon. At salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito. At nagkita-kita muli tayo sa pangatlong araw ng Facebook Live. At sana po kayo ay maligaya kasama ang inyong mga pamilya, ang inyong mga kaibigan. At kahit nag-iisa po kayo, ay dapat matuwa po tayo na binagbigyan po tayo ng Panginoon ng isang buhay pa sa araw na ito. At sa hinaharap ay sana po ay mapabuti po tayong lahat. God bless po. God bless po sa inyong pamilya. Amen.